Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay October 17, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 12, verse 1 to 7. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di nabubunyag. Ano mang sabihin ninyo sa dilim ay marinig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba'y pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa panahon natin ngayon, ang daming gumagamit ng filter sa social media. Kapag nagse-selfie, gusto natin makinis sa muka, flawless, parang walang problema. Kapag nagpo-post, kailangan maganda ang write-up, masaya, inspired, successful. Pero tanong, totoo ba yon? O may itinatago lang? Sa gospel natin ngayon, nagpaalala si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseyo. Ang libadura, maliit lang pero kaya nitong paalsahin o palakihin ang buong tinapay. Ibig sabihin, yung hypocrisy o yung pagpapanggap kahit maliliit, ito ay nakakahawa, nakakalason, at lumalaki kundi binabantayan. Ang mga Pariseyo ay kilala sa panlabas na kabanalan. Mahaba silang manalangin, maganda ang damit, at laging nasa templo. Pero sa loob nila, punong-puno sila ng pride, ng judgment at pagpapanggap. Kaya ang babala ni Jesus ay malinaw. Walang natatago na hindi nalalantad at walang lihim na hindi nabubunyag. Sa buhay natin, ang daming ganito. May mga taong nagpapanggap na babait pero scammer pala. May mga mukhang maayos pero may tinatagong kasalanan. At minsan, ako mismo, tayo mismo, naglalagay tayo ng mask o maskara para magmukhang okay, kahit hindi naman. Takot tayong makita ng iba ang tunay na tayo. Pero ang tanong, takot ba tayong makita ng Diyos ang totoo nating puso? Ang tunay na pananampalataya ay hindi pagpapanggap. Ito ay pagpapakatotoo sa harap ng Diyos. Kahit may mga flaws, kahit may mga takot, kahit may kahinaan. Dahil ang Diyos hindi tumitingin sa filter. Tinitingnan niya ang puso natin. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong salita na nagpapalaya sa akin mula sa pagpapanggap. Tulungan mo akong maging totoo sa harap mo. Walang filter, walang maskara. Alisin mo yung
kaimpokrituhan ko sa puso. Palitan mo ito ng katapatan, kababaang loob at tunay na pananampalataya. Gawin mo akong liwanag sa mundo, hindi dahil sa magandang imahe, kundi dahil sa totoo kong pagsunod sa iyo. Amen. Are you blessed by today's gospel? Magpakatotoo. I-share natin yung gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, o kaya minsan lakasan natin para yung mga kasama natin sa bahay, marinig din nila. Hayaan nating mas maraming marating ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nitong baguhin ang puso ni Numan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga tayo ng mabubuting gawa. God bless us all.